ang pagpapahayag ni Hazrat Masih Maud salam at ang kanyang matinding pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinahayag ni Hazrat Masih Maud salam na siya mismo ang ipinangakong Mesayas at Mahdi na naipropesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang ibang Mesayas na bababa mula sa langit at wala nang ibang Mahdi ang darating, sapagkat dumating na ang takdang panahon para sa kanyang pagdating. Sa panahong ito, isinugo ako ng Diyos at nagpakita ang lahat ng palatandaan na itinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natupad na ang lahat ng mga propesiya na naglalarawan sa mga palatandaan ng pagdating ng Mesayas. Kaya't sinabi ko, pag-aralan, pag-isipan at unawain ang mga propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat naroon ang tunay na tagumpay. Doon matutupad ang pagsunod sa mga utos ng Diyos at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Nilinaw ko na huwag akong akusahan ng ano pa mang pang-iinsulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ito ay isang ganap na kasinungalingan. Ang akusasyong ito laban sa akin ay walang batayan. Ako ay dumating lamang bilang isang tapat na alipin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipalaganap ang kanyang relihiyon. Ang aking puso ay puno ng matinding pag-ibig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa aking mga isinulat, talumpati at pribadong buhay, aking ipinahayag ang pag-ibig kong ito ng walang pag-alinlangan. Sa lahat ng aspeto, ipinakita ko ang aking pagmamahal at paggalang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang antas na bihirang matagpuan saan man. Kaya't ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ilang mga sipi mula sa aking mga sulatin na naglalarawan ng aking walang kapantay na pag-ibig sa Kanya. Ang mga nag-akusa sa akin at sa aking mga tagasunod ng pang-iinsulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gumagawa ng isang lubos na mapanirang at maling akusasyon. Sinabi ni Hazrat Masih Maud salam, siya na may pangalang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapayapaan at pagpapalang ng Diyos ay sumakanya, ay pinatutunguhan ng libu-libo at hindi mabilang na pagpapala. Anong dakilang antas ng pagiging propeta ang mayroon siya? Ang kanyang mataas na kalagayan ay hindi maaaring lubos na maunawaan, at ang kanyang spiritual na bisa ay hindi maaaring ganap na masukat ng tao. Ibinalik niya sa mundo ang tunay na kaisahan ng Diyos na noon ay nawala na. Minahal niya ang Diyos sa pinakadakilang antas at ipinakita ang pinakamalalim na habag para sa sangkatauhan. Kaya't dahil sa kanyang lubos na kaalaman sa puso ng kanyang pinakamamahal na nilikha, itinaas ng Diyos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamataas na antas ng lahat ng mga propeta at nilikha, at ipinagkaloob sa kanya ang katuparan ng kanyang mga hangarin sa kanyang buhay pa lamang. Siya ang tunay na bukal ng lahat ng pagpapala, at ang sinumang nag-aangkin ng anumang kadakilaan ng hindi kumikilala at kumukuha ng liwanag mula sa kanya ay hindi isang tao kundi isang anak ni Syaitan. Ang lahat ng kayamanan ng spiritual na kaalaman ay binigay sa kanya, at sinuman ang hindi kumukuha nito mula sa kanya ay mananatiling walang kabuluhan. Sinabi niya tungkol sa kanyang sarili, ano ba kami at ano ang aming tunay na halaga? Kami ay mga ingrato kung hindi namin kikilalanin na ang tunay na kaisahan ng Diyos ay natagpuan lamang namin sa pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natagpuan namin ang buhay na Diyos sa pamamagitan ng dakilang propeta na ito at sa pamamagitan ng kanyang liwanag. Ang pagkipag-usap ng Diyos sa tao at ang direktang pagpapahayag ng Diyos ay naging malinaw sa amin sa pamamagitan lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang araw ng patnubay at ang kanyang liwanag ay nagniningning sa amin. Kaya't mananatili lamang kaming nagniningning kung mananatili kami sa kanyang lilim. Kapag tinitignan natin ng may katarungan, walang ibang propeta sa kasaysayan ang may halin tulad sa kanya.
Siya ang pinakamataas, ang pinakadakilang tao sa lahat ng sugo at propeta, ang pinakadakilang pinuno ng lahat ng sugo na may pangalang Muhammad Mustafa at Ahmad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sa ilalim ng kanyang lilim sa loob ng 10 araw lamang, ang isang tao ay maaaring makamta ng liwanag na hindi niya maaaring makuha sa loob ng 1,000 taon. Ang mga banal na kasulatang hindi nagmula sa kanya ay hindi maaaring magbigay ng tunay na espiritualidad. Ang mga ito ay tulad ng mga patay, at paano makapagdudulot ng liwanag ang isang patay na bagay? Ang lahat ng iba pang relihiyon ay natapos na. Walang ibang gabay maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang pagsunod ang nagbibigay ng tunay na liwanag sa sinumang susunod sa kanya. Ang Diyos na tunay ay magiging Diyos ng sinumang susunod sa kanya, at ang lahat ng huwad na Diyos ay magiging walang kabuluhan sa harapan niya. Subalit maraming tao ngayon ang tila nakalimutan ang tunay na Diyos. Kaya't dapat nilang suriin ang kanilang sarili at itanong, ano ang totoo? Bakit nila nilalabanan ang Jamaat Ahmadiyya? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinuno ng mga anak ni Adan at ang pangwakas sa lahat ng propeta. Lahat ng pagpapala ay natamo sa pamamagitan niya. Ang pagmamahal sa kanya ang nagdudulot ng gantimpala mula sa Diyos. Napakataas ng kanyang katayuan sa harap ng Diyos. Kaya't ang sinumang nagmamahal sa kanya ay nagiging minamahal din ng Diyos. Sa isang panaginip, nakita ko ang isang anghel na nagsasabi, ito ang taong nagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya't ang dahilan ng aking mga pagpapala ay ang aking matinding pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lamang ako basta nag-aangkin ng pagmamahal sa kanya, ito ay napakalalim at matindi, isang pagmamahal na bumabalot sa aking buong pagkatao. Ang banal na Quran ay may napakalakas na kapangyarihan na nagbibigay sa mga tagasunod nito ng mga himala at pambihirang palatandaan na hindi kayang labanan ng mundo. Ito ang aking dalangin at paninindigan. Pinatunayan ko sa harap ng mga kaaway ng Islam ang kataas-taasang kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at patuloy kong ipinapakita sa kanila ang kanyang pagiging dakila. Walang sinuman ang maaaring mag-akusa sa akin ng pagpapababa sa antas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa halip, sa buong buhay ko, ipinakita ko ang sukdulang pagmamahal ko sa kanya. Ang Diyos ay patuloy na nagpapakita ng kanyang mga palatandaan upang hipaya ang aking mga kalaban, sapagkat lahat ng aking natamo ay bunga lamang ng aking pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.